morning, katapos ko lang din isang loop. Ito to be honest pag ako nagsalang ng breeder, nakahanda na yung 3K ko. Prevention, saka supplement. 2 portions. Sa 6 na pares. Ito yung ang point ko kasi, hindi biro mag-breed. Kasi uubos ka ng pera dyan di ba? Papasok-sok kayo, sing-sing, ganun-ganun na lang. Intindihin nyo rin yung nagbi-breed. Effort, money. Di ba? Tapos yung linyada pa. Libre na yung linyada kasi napasok-sok kayo, di ba? Hindi basta yung, pasok-sok ko sa'yo, ganun-ganun na lang. Putang ina. Alam nyo ba yung hirap nung nagbi-breed? Katulad ko, pag ako breed, hands-on ako. 3,000, 6 na breeder lang, 6 na pares. Yun ang inuubos ko. Tapos hindi yung mapatira mga ibon. Kasi, bakit? Asa kayo Puro kayo asa. Porque winning line, titira to. Pagdating sa loop ninyo, anong ginagawa nyo sa ibon? Nagbigay ba kayo ng proper na supplement? Binantayan nyo ba yan? Inobserbahan nyo ba yung ipot ng ibon? Ganyan, hindi pwede yung champion line to. Bahala na papatukain nyo na lang. Tapos, bahala na sila. Bahala na si Batman, di ba? Kaya nangyayari. Ano kayo ngayon? Gulong, di ba? Wala kayong dapat concern kayo sa ibon. Ito lang advice ko. Concern kayo dapat sa ibon. Mag-o-observe kayo. Ako gabi na. Ino-observean ko yung ibon ko. Hindi ko langot ba sipon. Observe kayo sa ibon. Hindi yung porque nabigyan kayo ng winning line na bloodline na maganda titira ka agad. Hindi ganun. Dapat may effort ka rin. Kasi napasok-sok ka na nga, di ba? Ililipat mo na lang. Maintain mo na yung kailangan ng ibon. Ano ba problema nyo? Porque win line, ganun na, titira na ibon nyo. Asa kayo ngayon sa kayo pupulutin pag ganyan kayo? Gulong kayo. Ito lang advice ko sa mga nagpapasok-sok. Sa akin walang problema, pasok-sok, bibili ako, gagastos ako. Patira nyo yung ibon ko. Lahat na pasok sa akin, di pa tumitira mga ibon mga putang ina. Kasama kayo sa gulo, ibig sabihin ng ibon ko mahina. Mahina ibon ko no? Puro kayo pasok-sok. Tapos hindi titira ibon. Hindi nyo alam yung effort, yung gastos ko. Naisip nyo ba yon? Patuka, prevention, supplement, naisip nyo ba yon? Huwag ganun, yung kayong mga nagpapasok-sok. Dapat pag binigay sa inyo ang inakay, alagaan nyo yan. Didiretso nyo na lang, maintenance na lang yan kasi athlete na yan Hindi yung pasok-sok tapos papatukain nyo na lang, hindi yung binabantayan ng Sabi ko sa inyo, mahirap mag-ibon. Kailangan mo ng pera. Yan lang, advice ko sa inyo. Wala kang pera, siyempre priority family, di ba? Sabi ko sa inyo, kung gipit kayo, huwag kayo mag-iibon na marami, Ako, ibon ko, ito lang ilang pares lang yan. 7 pares lang ibon ko. Hindi ako nagpaparami ng ibon. Kasi, yung maintenance niya, yung patuka, talo ka doon. Tapos, pagdating ng derby, meron ka 10. Pamasahe. Babawas mo pa yun. Pangkain ng pamilya ninyo, babawas nyo pa. Di ba? Yung vitamins, babawas mo sa pangkain sa pamilya mo. Kung minimum wages ka. Nagit mo? Sabi ko, 5 ibon, 4 na ibon, marami na yon kapag minimum wages ka, local employee ka dito sa Pinas. 5, marami na yan. Huwag ka nang susobra doon. Kasi estimated ko na yan. Kung magkano mauubos nyo hanggang umabot ng derby. Kasi, 10 nga ibon mo, hindi mo
Di mo na maintain yung health nets nung ng ibon. Yung 10 mong ibon. Wala din yan. Hindi gumawa ba? Gagawa ba yung 10 ibon, 10 o matira isa? Tutukod yan. Kasi, una-una, pag meron kang squab, bakuna, 10 ibon, magkano isang bakuna? 30. 10 ibon mo, 300 na. Nagit mo? Deworming, 7 lang yun. 7 times 10, di ba? 70 na. Yung patuka niyan, tapos may overplay pa sa'yo. Real talk lang to, wala akong galit sa mga nagpapasuksok o whatever. Sinasabi ko lang, yung reality na paano mag-ibon. Dapat may pera ka, may time ka sa ibon, observe mo sila kung hindi yung porque winning line magcha-champion ka na o titira na yung ibon. Hindi ganun kadali, Brad. Out.